Hello po, good morning po sa ating lahat. Tayo po muna ay magbasa ng salita ng Diyos. Ang libro po ni Mateo ang ating pong sisimulang basahin ngayon sa chapter 1 at verse 1 hanggang patuloy po. Sa verse 1, ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Judah at ang mga kapatid nito. Maging anak ni Judah kay Tamar sina Perez at Zerah. Naging anak ni Perez si Hezron at naging anak ni Hezron si Aram. Naging anak ni Aram si Aminadab. Naging anak ni Aminadab si Naashon at naging anak ni Naashon si Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed at naging anak ni Obed si Jesse. Naging anak ni Jesse si Haring David at naging anak ni David sa asawa ni Urias si Solomon. Naging anak ni Solomon si Rehoboam. Naging anak ni Rehoboam si Abias at naging anak ni Abias si Asaph. Naging anak ni Asaph si Jehoshaphat. Naging anak ni Jehoshaphat si Joram at naging anak ni Joram si Uzias. Naging anak ni Uzias si Jotam, naging anak ni Jotam si Ahaz, at naging anak ni Ahaz si Hezekias. Naging anak ni Hezekias si Manases, naging anak ni Manases si Amos, at naging anak ni Amos si Josias. Naging anak ni Josias si Jeconias, at ang kanyang mga kapatid ng panahon na dalhin silang bihag sa Babylonia. Pagkatapos silang dalhing bihag sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Saltiel at naging anak ni Saltiel si Zerubabel. Naging anak ni Zerubabel si Abiud, naging anak ni Abiud si Elikim at naging anak ni Elikim si Azor. Naging anak ni Azor si Sadok, naging anak ni Sadok si Akim at naging anak ni Akim si Eliud. Naging anak ni Eliud si Eleazar, naging anak ni Eleazar si Matan at naging anak ni Matan si Jacob. Naging anak ni Jacob si Jose na asawa ni Maria, na siyang nagsilang kay Jesus na tinatawag na Kristo. Sa mga tuwid, ang lahat ng salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David ay 14. Mula kay David hanggang sa pagkadalang bihag sa Babylonia ay 14 na salinlahi. At mula sa pagkadalang bihag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 din na salinlahi. Ganito ang pagkamanganak kay Jesucristo. Nang si Maria, na kanyang ina, ay nakatakdang ikasal kay Jose, bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhas ay isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni propeta. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Nang bumangon si Jose mula sa pagkatulog, ginawa niya ang ipinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa, ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa may panganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Okay, so hanggang dyan lang po muna mga kasama at bukas po ay chapter 2 ng Mateo naman po tayo. Nawa po ay kahit papano ay makatulong para sa atin upang makapagbasa po ng o makakinig ng mga salita po ng Diyos. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon.